Magandang umaga, bayan. Ang inyo pong Kuya Ed, ang inyo pong Supreme. Sa likod po ng aking katayuan, ako po ay may karamdaman sa kasalukuyan. Ngunit hindi po ako mapakali na hindi po tayo magdaog palad sa ngayon. Sa labis-labis pong sakit na amin pong nadama ang kapulungan po ng makabagong katipunero ng bayan at ang DDS Vlogger Alliance of the Philippines. Maging po ang RAM SFPU ay nagluluksa dahil sa mga hudas na ito. Rimulya, Marcos, Tolentino at Anyo. Mga putang ina nyo. Putang ina nyo. Pag hindi ninyo nadepensahan ang inyong mga ginawa na ito, buhay ninyong pagbabayaran. Kasama ka na Browner, kasama ka na Marbil, at kasama ka na Torre. Kahit pa ang palabas mo'y magre-retire ka o magre-resign ka. Tandaan ninyo, dumating na po at humantong na po tayo sa punto na hindi na po namin kaya. Batid nyo bayan na ang aming antas ay mga retired na sa Sandatahan Lakas. Nalilimitahan kami ng galaw at kasandatahan dahil nga kami ay retired na. Gaya ng mga ilang komento na aming naririnig sa kasalukuyan, ay aming tinatanggap na bakit hindi pa kami gumalaw. Kung kami ay nababantayan nyo sa araw-araw 24/7 ay halos mulit-muli pumasok kami sa bawat kampo ng Sandatahan upang hangyuin namin sila o kuhain namin sila sa diplomatikong kaparaanan. Ngunit napuputol ang aming aksyon dahil kami ay mga retired na. Ngunit ang retired na salitang dokumentasyon lamang, hindi po ang tunay na pagseserbisyo sa bayan. May trangkaso man ang inyong kasama. May trangkaso man ang inyong Kuya Ed. Hindi po ako mapakali dahil sa mga hudas na ito. Tandaan mo, Rimulya, magsama man kayo ng ama mo. Tandaan mo, Marcos, buburayin namin sa Pilipinas ang lahi ninyong mga makapili at traidor. Pati ikaw, Tolentino, na halos himuri mo ang puwit ni Duterte, malagay ka lamang sa tamang posisyon. At ikaw, General Anyo, dapat sa'yo ay may pag-aari lamang ng security agency, ngunit nilagay lang kayo. Nilagay kayo at pinagkatiwalaan kayo para sa kapakanan ng taong bayan. Inilagay kayo sa posisyon ninyo para maglingkod, hindi para pagtaksilan. Ang dating Pangulo ng ating bansa. Ngayon, kulang na lang gilingin kayo ng taong bayan. Huwag kayong magbiro sa amin. Lalo na kayong mga BBM, huwag kayong sisigaw-sigaw sa aming pagtitipon na mga BBM forever. Iba na po ang yugto ng usapin ngayon. Magkakasakitan po tayo. At kami, utangin ninyo, mga udas kayo. Pakatandaan ninyo
na ang pagtataksil ay kamatayan ang kabayaran. Alam mo yan, lalo na ikaw, General Anyo, alam mo na kamatayan ang kabayaran ng pagtataksil sa bayan, lalo na in military law. Maging sa civilian law, mga lo kayo! Ito ba yan ang mahirap? Ayaw man natin ba yan dumating tayo sa punto? Nakikitli natin ang buhay nila dahil sa pagtataksil na ginawa nila sa atin. Ngunit yun lang ay tama! Hindi kami nananawagan kasi tambad na. Tambad! Lumalabas, Marcos, ang lahat mong koneksyon sa kung ano meron ang inyong programa. Involved pati si Manotok. Lumalabas ang lahat ngayong impormasyon habang ang former na Pangulo ng bansa ay nasa huge. Sumisigaw lahat ang Pilipino sa lahat ng nasyon, sa lahat ng bansa na merong Pilipino. Return Duterte's home. Ngayon, hindi mapasinungalingan na kayo pala, putang ina ka bongbong, ano ngayon ang sinasabi mo na hindi kayo nakikialam sapagkat ang ICC ay wala na tayong koneksyon since 2019. Ano ang iyong masasabi? Patayin ka na sana sa Amerika, bongbong. Patayin ka na sana sa Amerika. Singilin ka na sana ng Amerika sa $956 billion in a purpose of military modernization. Isama mo na si Browner. Pag kami ay nakalusot, pag kami ay nakahugot ng anumang gamit pang sandatahan, sasaktan namin kayo para sa kabayaran ng inyong pagtataksil. At ngayon, kami ba ay maituturing mong destabilizer? Putang ina, isama mo na rin pati si Colonel Cabunok na pinagbibintangan kaming mga destabilizer. Naghuhugas-hugasan ka ng pagseserbisyo mo, Cabunok. Pero ang totoo, manggagamit kayo at sinasamantala nyo lamang ang posisyon nyo ngayon. Magre-retired ka rin. Maglalaro din tayo sa ating basketball court ng buhay. Pakatandaan mo, ang gagaling ninyong magsalita na kami ay mga destabilizer, na putang ina nyo, kayo pala ang totoong mga hudas at taksil sa bayan. Tandaan nyo ito. Walang katarantaduhan ng hindi pagbabayaran. Mabaliw man kayo sa pag-ibig sa dayuhan. Magkakaduguan tayo. Tandaan nyo yan. Dahil kahit kami maliit sa pagtitingin nyo sa datahan, hindi kami makataksil na katulad ninyo. Araw-araw within 24 hours, may magre-resign at magre-retire at aalis sa serbisyo dahil sa inyong katarantaduan. Hindi ako mapakali sa banig ng karamdaman. Bumangon ako upang mailabas ko ang aking sama ng loob sa inyo. Putang ina nyo, mga sundalo tayo ng bayan. Hindi tayo mga sundalong bayaran. Para pagtaksilan, pakatandaan ninyo. Kamatayan ang kabayaran sa pagtataksil. Civilian court man ito o military court. Kahit kayo ay umalis, pumunta kayo ng ibang bansa, kukunin at kukunin namin kayo sa pamamagitan ng internasyonal na ugnayan. Pakukuha namin kayo para dito namin kayo patayin. Dahil ang kasalanan ninyo
ay kamatayan ng kapalit. Kamatayan ang kabayaran. Pakatandaan ninyo yan. Anyo, isa kang kawal, putang ina mo ka. Isa kang kawal, ngunit nadala ka sa pagiging bayaran. At ikaw, Gibo, nagkukunwari kang may alam ka sa sandatahan. Wala ka namang kaalam-alam. Ang alam ninyo ngayon ay pagtataksin. Rimulya! Napunta ka lang sa posisyon na yan dahil sa iyong ama na ang pinoproteksyonan ay ang kapatid mo din na adik. Lahat kayo, lahat kayo, lahat kayo. Pakatandaan ninyo, hindi na maganda ang takbo ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay papunta na sa pagguho ng dahil sa inyo, ng dahil sa kahudasan ninyo. Ngayon, meron bang alinman isa sa inyo ay diplomatikong nakikipag-ugnayan sa China para matigil ang kanilang aggressorment sa West Philippine Sea? Habang pinagdadausan tayo na andun sila, nagbi-build up at nagbi-build up, meron bang sumilip sa inyo? Wala. Dahil ang totoo lang, pinabayaan nyo na kami. Bayan, magising kayo. Pinabayaan na tayo ng ating pamunuan, ng ating pamahalaan. Makakuha kami ng tiyempo. Pakabantayan ninyo. I-welding ninyo ang gate ng bawat kampo ninyo. Kapag sumang-ayon sa amin ang ilan sa mga sumusunod na ranggo sa inyo, from colonel down to captain, down to first lieutenant, tandaan ninyo, maghuhukay kayo ng libingan nyo dahil papatayin namin kayo. Hindi sapat ang buhay ninyo. Sapat na ba yan para magkaroon ng tunay na kasagutan sa pagwawalang hiya, sa pantatarantado ng mga tao na to? Na tayo pa mismo sa buwis natin ang siyang kinukuha nila. Bayaran. Ngayon, Marcos, di ba? Silently, you done your work. Inoverdose nyo ang anak at natatanging anak at nag-isang anak ng Rustan na si Tantongko. Overdose in using cocaine. Kasama ang asawa mo, kasama si Romualdez, at kasama si the greatest server, the greatest waiter of the year, Mr. Chis Escudero. Putang ina ka, Chis Escudero. Naging guardian ka pa sa Pandacan chapter. Pusang alaw mo ka. Ang guardian na inaniban mo ay siyang papatay at kakatay sa iyo. Ibubuhos namin yung karni mo mismo sa Pandacan nang hindi ka napag turingan pa. Kami mismo sa Pandacan ay nakakakilala sa iyo dahil noong pa manggagamit ka na. Tandaan mo, si CNF era ang nagsasalita sa iyo. Putang ina ka! Yan ba ang katayuan ng pagiging maginoo at nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino? Magigiting at matatapat? Saan ka naging matapat? Escudero! Sa pagiging guardian mo, hayop ka! Ginamit mo pa ang guardian Pandacan chapter. At nakiguardian kayo sa hindi naman kayo tunay na mga guardian. Kayo ay mga ahas, kayo ay mga makapili, kayo ay mga traidor, kayo ay mga udas. Escudero, mark this. Ginamit mo ang guardian, guardian din ang papatay sa iyo. Ikaw, Rimulya, magpaka-Rimulya kayo.
Dahil hindi kayo makalulusot kahit binigyan pa ng Diyos ng pangalawang buhay ang putang inang ama mo. Kayo, meron na kayong katapat. Tolentino, Gibo, Plastic, Judas, at maging ikaw, Anyo. Wala na kayong puwang sa Pilipinas, putang ina. Hindi nyo ba alam, nilolocate na kayo kung saan ang 2-0 ninyo? Pati mga mahal ninyo sa buhay, halos 24 hours nang umiiyak dahil nalaman nila na kayo pala ang utak ng pagtatraidor nang dahil lang sa milyon. Ngayon, pag napatay namin kayo, yung asawa mo, mag-aasawa yan ng iba. Pakatandaan ninyo yan. Dahil mga Judas kayo, ang bagay lang sa Judas ay huhudasin din kayo. Pakatandaan ninyo, walang ningning ang inyong pagsiservisyo, ang inyong pagkatao dahil Judas at makapili kayo. Kayo ay mga taksil. Kamatayan para sa mga taksil. Kamatayan para sa mga Judas. Kamatayan para sa makapili. Kamatayan sa mga katulad ninyo na manggagamit at magnanakaw ng salapi ng bayan. Kamatayan sa katulad ninyong manggagamit. Kamatayan sa katulad ninyong mga klase ng tao. Kamatayan ang para sa inyo. Hindi kami titigil hanggang sa hindi kayo mamatay. Dahil ang buhay ninyo, ang kabayaran ay kamatayan. Hindi na ito maganda sa pagtuturing ninyo, sa pag-aakala ninyo. Kahit ako pa ang kunin ninyo, kahit ako pa ang patayin ninyo. Pakatandaan ninyo, may papatay at may papatay pa rin sa inyo. Dahil ang kamatayan ang siyang kabayaran ng kahudasan. Wala na kayo sa isip. Wala na kayo sa tamang isip. Wala na kayong giting sa inyong mga pagsasarili. Well, I hope ma-release ka, Marcos. Dahil magmula diyan, tinatapos mo na ang serbisyo mo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Bayan, yan po ang totoo. Kung i-release man siya ng Federal Bureau sa involvement nila after the investigation will be conducted sa kung ano ang pagkamatay ni Tantongco. Wow, finally, we know that Tantongco died in overdose using. Pero it is still there are responsibility of them. Sino na ang nangangalaga ng ating bansa? Ang sandatahan? Good tactics. Together with the PNP, good tactics. Mga sundalo tayo, hindi tayo mga tanga. Mga sundalo tayo, hindi tayo mga taksil. Sundalo tayo, hindi tayo mga Judas na katulad ninyo. Pakasiguraduhin lang ninyo na kahit kami, sa totoo lang, in power, in nature, wala na kami dahil kami ay retired na sa serbisyo. Pero alam namin na naiintindihan kami ng kapwa namin nasa serbisyo ngayon at ng mga junior in line to act necessarily to respond the call para mabago. And this line, from that point to the other point to the last point, there is always a challenge and hope. In the name of integrity, honest, and loyalty, pakatandaan ninyo, kahit pa sabihin ninyo na bayad si Browner, siguraduhin lang ninyo na hindi magkakaroon ng komplikasyon ang mga junior in line. Subordinate in line. Next to the line.
Dahil ang PNP ay nagpapakilala na sa ilalim ng grupo ng mga general and colonel ng National Capital Region, they are filing their resignation. So magpakatatag kayo, Marbil, Torre, at Fajardo. Magpakatatag kayo na hindi magbabago ang transition of our command when the times come na hindi ninyo alam na kayo na pala ang pakay ng mga grupo na yan, kagaya ng inyong pagtataksil sa taong bayan at sa konstitusyon. Meron ang Republika ng Pilipinas, pinaalala lang ni Kuya Ed sa inyo, ni Supremo, na ang lahat ng bagay po ay merong katapat. Kahit sabihin nyo pa magdamag ako rito, magmumura dahil sa inyo, dahil dapat lamang kayong murahin sa inyong ginawang paghuhuda sa bayan na hindi namin ginawa. Kaya nananawagan kami sa Class of 71, kung kaya pa natin, sir, kung kaya pa natin, dahil hindi yan gagalaw hanggat walang namumuno. Tigpasin natin ang pamumuno. Sir, as soon as possible, we have to make an action for this country. Ay pag hindi natin ginawa, paulit-ulit lamang po tayong lalapastanganin. Sa hanay po namin, bayan, amin pong ipinababatid sa inyo, sa hanay namin na mga retired, non-active, or inactive AFP officer and non-commissioned officer together with the officer of the PNP and non-commissioned officer of the PNP na wala na sa serbisyo, ito ang ating napakalaking sakripisyo. Dahil limitado tayo sa ating mga resources. Na yan ang totoo, na dapat maintindihan ng taong bayan. Pero when the times come, pagbuksan tayo ng ating mga junior or down the line, bigyan tayo ng isang maigting na pagkakataon. Kahit tayo, sabihin pa natin, may edad na, ay mangunguna pa rin para mabago ang sistemang bayan na katulad na to. Kailangan pong merong magbayad. Kailangan pong pagbayarin ang mga hudas. Kailangan pong umaksyon ang dapat umaksyon. Dahil ang taong bayan ay susuporta na lamang sa atin. Babaligtarin natin ang sitwasyon. Instead na sa base sa batas, sa ligang batas, ang tinig ng bayan ang siyang prioridad at ang mamamayan ang siyang prioridad sa pangunguna, babaligtarin na natin ito dahil puro na sila mga hudas, puro na sila taksil. Tawagin niyo po kami for the last assembly. At hindi po kami magdadalawang isip na pumunta. Kahit po ang katayuan namin ay nakikita ninyong may kabagalan na, nakikita ninyong may pagbabago ng malaki. Ngunit ang puso, ang damdamin, at ang trigger na daliri ay wala pang diferensya sa pamamagitan ng kanang mata. Lalaban at lalaban kami para sa mga animal na to na hudas. I warning you again, mag-isip ka, Browner, mag-isip kayo, Marbit. Ito ay sinyales na in comfort na ang inyong liderato. Unti-unti. Sa palagay ninyo, hindi yan sasama sa amin ang lahat ng magre-retire o ang lahat ng aalis. Hindi yan sasama sa amin. Sa palagay ninyo, magbebenta na lang na yan ng mga palamig o papasok na lang yan ng security officer? Sa palagay ninyo ngayon? Hindi. Hindi ninyo nakikita ang gusto
gusto naming mangyari. Hindi ninyo nakikita, mga Judas kasi kayo, hindi ninyo nakikita kung ano ang aming nasa ulo o nasa utok. We are giving you warning. Dahil pag nakalanti nyo na ang kahuli-hulingang sentido komon ng mga sundalo natin sa loob at ng mga pulis natin sa loob at meron diyaang tumayo, tandaan mo yan. Para yung kuryente na pag nag-light yan, magla-light yan lahat. Domino's effect. Kapag yan nag-fall ang isa, fall yan tanan. Pakatandaan ninyo, it is a change of command. And we know that. Dahil yan din po ang grievance namin. Hindi kaya ng sibilyan. Makarinig ng putok ang sibilyan, they will cover until the last hours na it quietly. Hindi yan katulad ng mga sundalo. Hindi yan katulad ng regiment. Hindi yan katulad ng infantry. Hindi yan katulad ng mga elite na gumagalaw kahit nasa under fire. And that is now. And we are assuming you, Tori. We are assuming you. Sincerely, I am assuring you. To the nation, peoples of our country in Dubai, Saudi, United Arab Emirates, and the other country in the Middle East and Europe, that now we are showing our signifying dignity and solidarity to support, to bring back Duterte's hope. Bring back Duterte's hope. Hiram lang ang buhay, bayan. Hiram lang sa Ama. Pero kung may kabuluhan at kapakinabangan para sa bayan, ibibigay namin. Ibibigay ni Kuya Ed ang buhay niya para sa bayan. Dahil wala na po tayong tahanang maituturing. Wala po tayong lugar na kinalakihan. Iisa lang po ang lugar natin. Iisa lang po ang bansa natin. Kaya nananawagan kami. Sa ngayon, malamig ang pakiramdam ko. Dahil sa trangkaso meron ako, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na maraming salamat po sa inyo pong mga gift. Hindi ko man po kayo nabati at napasalamatan kung sino po ang mga nag-alay. Sana mabayaran ko rin kayo one day. At sabihin nyo na hindi nasayang ang inyong mga gift. Dahil ibinalik ko po ito na may karangalan sa inyo. Pagod na po kami, hirap din kami. Kaya nais po namin, tapusin na po ang isang laban na hinahamon po namin ang lawig ng kahudasan, kataksilan, at ang pagiging makapili ng mga animal na ito. Kaya po grabe ang mangyayari. Grabe po. Sa totoo lang, sorry po. Marami pong salamat sa inyong mga gift. Nakakalaki po ng puso, nakakalaki. Kuya Kiko, partner. Nakahiga ako, partner, pero nag-aalimpuyo ang galit ko. Kaya hindi na kita naimbitahan. I strike for what the opportunity is given to me. And that is the reason why you are become a soldier. Strike when the opportunity is open. Maraming salamat po sa inyong gift. Nawa po ay pagpalain ang bansa
at na makauwi po ng maayos ang ating pong dating Pangulo. Dahil kapag anuman po ang mangyari sa kanya, hindi man po ito makauwi ng buhay o buhay, anuman ang mangyari sa kanya, manalangin na kayong mga Judas kayo na hindi siya mamatay. Uuwi siyang buhay at makakahalik pa sa lupa ng ating bansa. Dahil kung ito po ay tiklop na ang paa, pakatandaan nyo, that is now talasura. Mangyari na ang mangyari dahil papasalangin namin kayo. Kaya ang inyong buhay ay nakasalalay sa kamay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kahit pa isang tambak ang kunin yung batalyon na mag-security sa inyo, hindi kayo nakasisiguro sa loyalidad ng inyong security. Pakatandaan ninyo. Kahit ito na ang huli ko, dahil gusto ninyo rin akong tirahin, gusto nyo rin akong patahimikin, fuck you! Tignan natin kung sino ang unang tatahimik. Ang bayan ay ang aming kalasag at ang lakas ng aming kalooban ang siya naming sandata. At naniniwala kami na bubuka at bubuka ang sandatahan. Bubuka at bubuka ang pambansang pulisya sasama sa amin. Pag ito ay nangyari, ako na mismo ang magsabi sa inyo, papasalangin namin kayo. Dahil ang kamatayan, ang siyang kabayaran ng kataksilan. Masakit man ang aming kalooban, sumisigaw man kami dahil kahit kami ay napulan sa aming ngit-ngit at galit. Yung aming nagngangalit ng ipin ay kinikipit namin dahil gusto namin bumuka ang pagkakataon na makapasok kami at sumama ang aming mga kapatid o sumama ang aming mga tropa. Makuha namin ang tropa sa isang galawan na isang bagsakan. Ito na ang huli at ito na ang una para mabago ang lahat. Papipilahin namin kayo. Hindi na namin kailangan na isabatas pa ang kamatayan sa mga kurap. Ipatutupad agad namin ang kamatayan para sa mga taksin. Putangin na kayo. Tandaan nyo ito. Tandaan ninyo. Ganito't ganito man ang katayuan namin. Yes. Dahil pwede nyo sabihin, si Kuya Ed, wala na yan. Wala nang tropa yan. Are you sure? Wala na yung kapangyarihan dito sa loob. Hindi na yan makakakuha na kahit anumang bala o baril. Are you sure? Bakit sa labas wala ba kami mga baril? Are you sure? Alam namin ang huling retaliation nyo, ang patahimikin nyo ang katulad namin. Kaya kami, naghahanda din kami ng gamit. Dahil mamamatay muna kami bago ninyo kami makuha. Dahil hindi na, babaliktarin na natin bayan ang sitwasyon. Kayo na ang magtago at kami ang hahanap sa inyo para paslangin kayo. Dahil kayo ay mga Judas, kayo ay mga taksil, kayo ay mga makapili, kayo ang problema at oposisyon ng bansang Pilipinas. Kaya ganito ang nangyayari sa ating bansa. Nang dahil sa mga hayop kayo, kayo pala ang nasa likod at nasa tunay na larawan ng bansang ito. Dapat sa inyo patayin na. Huwag lang dumating na umuwi si Duterte na nakakapi. Huwag lang dumating na walang buhay na si Duterte pagdating. Huwag lang dumating dahil alam namin na ang plano ninyo sa ICC ay patayin sa normal
nakatayuan o kadahilanan ang Presidente Duterte dahil sa kanyang sakit na daladala. Maalta presyon lang si Duterte, tigas ang panga, mamatay ito. And that is a natural cause. Tanga! In an ethic of war, hindi ba po pwede gamitin ang natural resources to be killed by millions of people? Hindi nyo ba alam na that is also a part of a genocide? Hindi nyo kasi alam. Ang alam ninyo, maging traitor at maging Judas, hindi ninyo alam na during the period time at sa bawat sandali nakatutok. Tandaan ninyo lang, kapag walang buhay dumating si Duterte, patayin namin kayo. Magkagulo na kung magkagulo. Dahil kung magkakagulo lang sa katulad ninyong mga Judas, mas mabuti pang magkagulo na. Dahil kayo ay mga Judas. Kung magkakagulo lang dahil sa inyong mga makapili at traidor, magkagulo na dahil sa inyo'y makapili at traidor. Dahil ang tunay na pinagmulaan ng inyong mga kahudasan ay ang salapi ng bayan at ang pagiging ninyong kurap. Yan po ang totoo. Yan ang pinagmulan ng inyong inggit. Yan ang pinagmulan ng katotohanan ninyong plano. Yan ang pinagmulan. Kaya kayo naging Judas! Kaya ikakalat namin sa kalsada ang dugo ninyo dahil hindi kayo bagay maging Pilipino. Gaya nga ng sinabi ni General Luna na meron pa tayong mas maigting na kalaban kaysa sa Amerika. Walang iba kundi ang ating mga sarili. So nangyari ang bagay na hindi ninyo nakayanan ang inyong mga sarili nang dahil nabulag kayo sa salapi. Kaya pala ang putang inantong Marcos nakaw ng nakaw para pala ibayad sa inyo. 956 billion US dollar subject for military modernization. Walang resibo. 25 ton gold. Walang resibo. Buti na lang natanuran pa ang kawalang hiyaan ninyo nang dahil sa 90 billion pesos para sa PhilHealth na ngayon ay binibigyan na kayo ng kautosang ibalik. At ang mga sumusunod na pagbabawas ninyo na ipinail ninyo sa GAA, kinunan nyo pa ng 50% ang natatanggap ng mga benepisyo ng mga sundalo at maging ang pulis. At ang lahat na yan ay puro pagnanakaw. Dahil hindi ninyo nakita, hindi ninyo prinisinta, at hindi ninyo inireport kung kani-kanino ang inyong ginawa. Itinuring nyo kaming tanga sa likod na ang rason ninyo ay magnakaw. Itinuring ninyo kaming tanga sa likod ng purpose ninyong magtaksil. Itinuring nyo kaming tanga sa likod ng purpose at dahilan na maging Judas kayo. Itinuring nyo kaming tanga dahil ang plano nyo ay ibenta ang bansa sa dayuhan. Pero ito ang aking sasabihin sa inyong mga Judas. Nagkamali kayo. Ang tangang itinuturing ninyo, ang mga taong tanga na sa pag-aakala ninyo, ang mga taong tanga sa pag-aakala ninyong walang abilidad na alamin, hukayin ang katotohanan, tignan ang mga bagay kung ito'y magiging balance at hindi, tignan kung ito'y magiging karapatan,
ng mga tao sa laylayan ay itinuring yung tanga, kami din ang guguho sa inyong malawig at matayog na pangarap dahil pagbabayarin namin kayo. Ginawa ninyo ang isang maniobra, isang palabas, isang malalim na pagkakaisa ninyo na patayin, lugmukin at i-disarm ang mga Duterte. Ang Duterte din ang siyang magdadala ng buhay ninyo. Inuulit ko, ang Duterte din ang magdadala ng buhay ninyo. Dahil ang salita ng matanda, to all the people, to all of my beloved countrymen, just come. Mubalos ta pag-uli nako. Mubalos ta pag-uli nako. The chess master now have another plan to execute when the president formerly returned in our country. But the answers of the people, if he is alive to return. But when President Roa Duterte died before he stepped again to the land of promise, to the land of Mindanao, to the land of the Philippines, we will give you a sample. Pag hindi namin kayo nakuha, meron po tayong isang kasabihan na sinasabi ni Hanmon Aguirre, Agiyeke, isang Indian. Ano sabi niya? Ganon din si Abraham Lincoln. Ano po ang pagkakasabi? Kahit po si the greatest Philip Awkward. Ano sabi? Sa mga warrior na sadyang handa na mamatay kung hindi makaya. Ang mahal nito sa buhay ang inyong kunin para lumabas ang warrior. So ngayon, nasaan kayo? You are now in the shadow of rest house? Saan? Bulacan? Batangas? Saan? Ilocos? Saan ang rest house nyo? Pakaigihin ninyo. Call your loved ones to go together with you. Sometimes, may kasabihan pa rin. If you cannot beat them, bomb them. Lahat kayo ay hindi nag-iisip ng tama. Puro kayo katarantaduhan at kagaguhan. Hindi ninyo naiisip na pwedeng mangyari yung bagay na po pwedeng mangyari. Hindi ninyo inilalagay ang sitwasyon ninyo sa inyong mga paa para mangyari ang bagay. Thank you po. Marami pong salamat sa TikTok. Hindi kayo nag-iisip. Ma'am, hindi ko man po kayo mapasalamatan sa inyo pong mga handog. Ay alam ko po na ang pagkakataon pong ito'y sapat para ibalik ko po sa inyo to return the respect ng ginawa ninyo pong pagbibigay sa akin. Maraming salamat po sa inyo. And we are hoping na this day is a learning matter po sa inyo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Is a learning matter. Kahit nasa banig ako ng karamdaman,
Kuya Kiko. Shout out, Kuya Kiko, for our partnership in Faulkner. Hindi ko kaya, Kuya Kiko. Maraming salamat din sa pag-aalala mo na hoping Monday pa sana, pero hindi ko kaya, Kuya Kiko. When you are a leader, the whole of your life will be rewarded to become as a leader. When you are a warrior, all of your life will be stand as you are a warrior. When you are a soldier, all of your life will be stand as you are a soldier. When you are a Marine, you'll always be a Marine. Mamatay man, mamuhay man, you'll always be a Marine. Kaya mag-isip kayo. Dahil sa pagiging tahimik ng command and control ng Marines, the only bloodiest coup d'etat that being happened from 1989 to be led by Colonel De La Peña and others. And that is written in the history of the armed forces of the Philippines. The most crucial and the most bloodiest coup d'etat in the entire Philippines record is the coup d'etat when Marines started it. Dahil po ang Marines ay hindi po sundalo ni Numan. Dahil po ang Marines ay hindi sundalo ng presidente, ng congressman, ng senador, at ninuman sa kanila. Ang Marines ay sundalo ng bayan na nag-aantay lang sa kung ano ang katotohanan. Dahil hindi ka basta-basta gagalaw sa pag-iisip mo na hindi pa kumpleto ang mekanismo. Now, this is now the point. The Marines only act based in the constitutions and based for the Filipino people. Katulad ng magiting naming general, na gumalaw base sa saligang batas at base sa tawag ng mamamayan. In fairness to those troops, regardless of our unit, but this is now the call for our country and for the people interest. Huwag lang mangpo na dumating ang punto na pantay na ang tuhod ng ating butihing presidente. Let impose the legal aspect of the law. Be rewarded to those traitors. Let's make it together. But when this president of ours create and make the most responsible duty, this responsible triumphant of the people mind in interest for the people and for our country, died there in the other country because of your pagtatraidor? Do you think makokontrol nyo pa ang AFP? Hindi na! Sa palagay ninyo, pagpatay ng uuwi ang Presidente Duterte rito sa Pilipinas, ay makokontrol nyo pa ang pulisya? Hindi na! At ang taong bayan, lalong hindi na. Kaya ibinibigay namin sa kamay ng butihing Duterte, ng butihing Presidente Rodrigo Roa Duterte ang inyong buhay. Ibibigay namin. Kaya ngayon pa lang,
magsindi na kayo ng kandila at lumuhod sa lahat ng oras. Dahil kapag paslang na o wala ng buhay ang kapatid namin sa fraternal na si Kuya Digong, nakabro namin sa guardian na si Bro Digong ay patay na, babalik dito sa Pilipinas, ang kaguluhan ay hindi nyo na kayang mapigilan pa. Hindi po tanga ang guardian at hindi po tanga the Fraternal Orders of the Philippine Eagle, kung saan kasapi President Roa Duterte. Pakatandaan ninyo, huwag ninyong kakalimutan. Kasi kung kami na ay naandyan sa harap ninyo para kayo ay paslangin, baka umiyak kayo at sabihin ninyo, hindi namin ipinaliwanag ang inyong karapatan. Sa totoo lang, wala na kayong karapatan. Ipinagbili nyo na ang inyong karapatan. Dinungisan nyo na ang inyong pagkatao. Susunod. Pag namatay na kayo, siguraduhin ninyong hindi mag-asawa ang asawa ninyo. Dahil yan ay cycle ng buhay ng tao. O pwede 1 taon, 2 taon. O pwede. Kayo mga asawa ninyo na ano sa layaw? Ha? Kaya nga siguro ibinenta ninyo yung sarili nyo dahil sa pagiging luho ng inyong asawa? Fuck you. Ang Ginoo ang siyang tunay na arkitekto ng buhay. So ngayon, dinideclare namin sa publiko na ang buhay ninyong mga traidor at mga hudas ay nasa kamay ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. You pray it na walang mangyari dahil kapag paslang na ang presidente na makauwi, ang galit ng sambayanan, ng sandatahan, ng pulisya ay magtitipon-tipon. Marami pong mamamatay na mga hudas na katulad ninyo. Marami pong mamamatay na taksil na katulad ninyo. Dahil aalamin po namin sa aming mismong pag-iimbestiga kung saan na ang mga nakakonekta at sino ang mga involved sa pagpaplanong ito. Matatapos na lang ang putang inang Marcos. Papatay na lang si Marcos sa ibang bansa. Wala pang nagawa. Ni isang haligi ng building. Wala. Ang tanging record ay ang putang ina mo ka, puro nakaw! Kaya pala bayad na bayad kayo. Diyan pala napunta ang mga ninakaw ninyo. Yan din pala ang halaga ng 25 ton. Yan din pala ang halaga ng 956 billion US dollar na ibinigay ni Biden in AFP modernization. Ano na ang nangyari sa AFP? Ano, AFP validation? Kung ikaw ba'y loyal o hindi? Ganun ba? Instead ng modernization, you act to goddamn respond of validation, validating ang inyong loyalty. Masamang-masama po ang pakiramdam ko. Pero uminom po ako ng gamot bago ako mag-live. Dahil hindi po ako nagla-live ng parang live lang ng chismisan o live lang dahil ganyan, live lang ng dahil sisipman. Iba po ang partner namin. Iba po ang kaparaanan namin ni Kuya Kiko. Bagamat hindi ko siya kasama ngayon dahil ito po ay sa aking kagustuhan. At naandyan siya po sa baba, nagmo-monitor sa akin. At alam niya po na talaga po masama ang aking pakiramdam. Hindi ko man po matapos ang programang ito dahil po sa mainit na pakiramdam ko dahil sa katayuan ko. Kaya okay na po.
nailabas ko po yung aking hinaing. Nailabas ko po yung aking sama ng loob. Kasi parang yun po ang nagpapahirap sa akin. Kagabi, sa 2 oras lang ako nakatulog dahil sa kakaisip na ganito ka na pala kapag wala ka na sa serbisyo. Ganito na pala ang antas mo. Samantalang ng mga unang panahong kagigiting ninyo, kulang na lang tumawid sa alambre na andun ka na to respond. Kulang na lang tumawid sa alambre na andun ka na to rescue. Kulang na lang tumawid sa alambre na ganun kabilis just to augment you, your troop and yourself. Pero ngayon wala ka na sa serbisyo, kahit lumuha ka ng dugo, dahil ipinakikita mo ang laban na dala mo, ang laban na maging ang mahal nila sa buhay. Isa lang ang isinasagot nila, Sir, there is a command. Hanggat ang command na yan ay irresponsible, we act irresponsibly. Yun ang masakit. Kaya po nananawagan ako, no? In the presence of Kuya Supremo Gringo Honasan, Kuya Ariel Kernel Kerubin, and the others, please, sama-sama po tayo. Patunayan po natin sa kanila na kahit tayo wala na. To General Mascañas, to Colonel Mitran, to Colonel Dado, and the others, please, will make our last hurrah. Supremo Gringo Honasan, our dream shall never die. Until our people are being victimized of this goddamn corruption, and still the Sun are now creating havoc to our beloved country. Kuya Greg, and to the other general na wala na po ngayon. And please, this is my warning to the people. Ito po ay if our beloved President landed in our country, in a cold body, in a warm casket, we compromise this deed. Pero ipapangako po namin, susuportahan natin ang pakiusap ng mga Duterte, hindi Pisana. Just to anticipate the condition na if magmumove without in a hazardous condition, the declaration of martial law will be happy. Pero kung I think we have no president today,
Ilang araw na tayo, ilang oras nang walang presidente. Sinusuportahan po namin ang inyo pong panawagan na antayin natin at pagbigyan na ang karapat-dapat na ang siya natin mong gawin sa kapakanan ng bayan. Yes po, lagi po kami nandyan. Kaya nga po nag-aalburutot, nagwawala kami dahil po sa hangarin yan. Pero kung malamig na po ang ating presidenteng uuwi dahil sa kanilang plano na malinaw na patayin ang ating Pangulo sa natural na kadahilanan. Ibig sabihin, galitin, i-rose up kung ano pa man, plus the position of an appropriate authority na ginawa nila before the presentation, dinala nila. Hindi natin alam kung ano ang gamot ay sinaksak sa kanya. Again, hindi po natin alam kung ano pong gamot ang isinaksak sa kanya sa ICC. Kaya po hindi makabuka ng maigi ang bibig ng ating presidente nung naandun na siya sa tribunal interview. Bagamat, isa pa rin po itong pagpapatunay at pagpapatibay na there is a game beyond the game. And the truth of this game is being paid by this goddamn government of Marcos. Ang sa atin lamang po, huwag lamang malamig na ang ating presidente dahil hindi na po mangyayari, hindi na po makaawa. Ang iba na mapagkunwari, ang iba na ang pag-aakala ay nagpo-promote tayo ng civil war. But if this happen, fuck you all. Ang ayaw ninyong mangyari ay mangyayari because of the anticipation. Kung may utak kayo sa kanan, gamitin nyo rin yung utak ninyo sa kaliwa. Dahil bakit? Nahaharap ang bansa sa aggressorment ng China with the foul coordination and bullying by the United States. Pag hindi nyo kininsidera na ang bagay na yan ay security and national concern, nakanganga tayong pare-pareho. Nakanganga tayong pare-pareho. Kaya muli ba yan, ang tanging pagkakataon nitong mga hudas na ito ay makauwi ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him back home. Bring Rodrigo Roa Duterte back home in alive. Dahil kung ibabalik ninyo na wala ng buhay si Duterte, baka ang Pilipinas ang siyang mauna sa Third World War dahil hindi na po kami papayag. Kawawa itong mga tao na to na naiwan dahil si Marcos nandun naman sa LA. Ito sila Rimulya, sila Anyo, Teodoro. Sa palagay ninyo, pag nag-umpisa na gulo ang mga security ninyo, may loyal pa ba sa inyo? Tandaan ninyo, people are loyal in our country only, but not to the people who enhance goddamn program. And I will tell you this one. Marcos, your stupidity will not be a grievance on what the people are asking today. Siguraduhin ninyo na makabalik ang natatangi naming Pangulo ng buhay. Inuulit namin, buhay.
At pinapaalala lang namin sa inyo na ang kabayaran ng paghuhudas ay kamatayan. To become a traitor, death penalty is a must. Kaya uulitin namin sa inyo, gawin ninyong ang nais ninyong gawin sa mas maagang panahon. Dahil kapag ang siyang naging kapag, at ang kapag na yan, ang siyang manatiling kapag sa pag-uwi ng rason kung bakit may kapag, kakapagin namin kayo. Magbabayad mo. Pagbabayaran. At hindi lingid sa aming kaalaman na binayaran ng Marcos ang dalawang judge sa ICC. Na ngayon, ang siyang mga representative ng ICC. And we are telling you again na your reason and the doubt that you've been brought to the Netherlands by this goddamn personality and officer, Torre and Pajardo, is kidnapping. The whole play during the period time, the implementations of force is actually being noted and caught by the CCTV and some video in accordance. Ngayon, dinideliver at ipinakikita ang aktual. Bukas makalawa ay almost 1 batalyon naman sa PNP ang magre-resign at almost 1 batalyon din ang magre-resign sa AFP. Paano na? Paano na kung ang lahat ng pwersa ay lumabas na? Sino ang magdadala ng tangke? Sino ang magdadala ng kanyon? Sino ang magdadala ng Sikorsky? Sino ang magdadala ng jet fighter? Yes, alam namin. Alam namin na kaya mo magpalipad. Pero pag lumipad ang jet na sasakyan mo, bongbong, pababagsakin din namin yan. Di ba dumating na ang anti-air-to-air surface missile? Hindi ka makakagamit. At ito na ang huling pagkakataon ng mga Marcos sa politika. Ito na po ang huli. Wala na pong Marcos sa politika. Wala. Dahil pag Marcos ang pinag-usapan, ang magre-reflect dito ay kawatan at hudas. Kaya mahihiya po ang alinman Marcos na tatakbo. Dahil magre-reflect sa inyo ang pagiging magnanakaw at hudas. Na ipinamana ng mga Marcos sa inyo. Muli po ay shout out po kay Kuya Kiko. Shout out po kay Kuya Kabatang, kay Bro Ram. At shout out po sa DDS Vlogger Alliance of the Philippines. Shout out po kay Brother Yangcho na talagang ayaw akong bitawan, talagang pag naka-live ako nandyan. Kuya, maraming salamat.
Shout out po kay Russell Calma. At uulitin ko po sa inyo. Shout out po sa makabagong katipunero ng bayan. At shout out po sa RAM SFPU. Mananatili po kaming nakasubaybay sa mga kaganapang ito. Kaya medyo masakit na po yung aking katawan. Hindi ko man po gusto, pero nailabas ko na ang dapat kong ilabas. At ang akin pong saloobin, muli nagpapasalamat po ko sa inyo pong mga gift. Kung sakali, hoping na maka-recover at maraming salamat po. Suportahan po natin si Attorney Salvador Medial Dia. Ang kasama po at kabrad ni Pangulong Duterte na hindi po talagang bumitaw. Si Medial Dia. Maraming salamat po. At hoping pangalagaan niyo po yung ating pambato. Opo. At pinagsisikapan po nating lahat. At patuloy po kaming nananalangin, no, na lahat naman tayo, lahat ng Pilipino sa mundo ay sumisigaw, bring back home Duterte. Bring back home Duterte in a live meet. Buhay. We are warning you again to those Hudas, Taksil, at Makapili, bring back home Duterte alive. Dahil pag hindi ninyo ibinalik si Duterte ng buhay, kayo po ang aming papasalangin. Kapalit po ng kanyang buhay. Ano pa man po ang sabihin ninyo. Sa ngayon po ay nilolocate namin ang lahat ninyong tusir. And please don't trust your security. When that times and day come, sila po ang una pong babaril sa inyo. Code is code. Grievance is grievance. Blood is thicker than blood of the crocodile. Pakatandaan ninyo. Maraming salamat, Bro Kabatang. Again, shout out to those live hero of this year. Maraming salamat po sa mga nag-resign sa Sandatahang Lakas, nag-resign sa kapulisan dahil hindi po nila matanggap-tanggap ang pangyayari na napabuti sila sa kamay at pangangalaga ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nilapastangan ng mga animal na magnanakaw at hudas na mga taong ito. Remulla, Tolentino, at Anyo, putang ina mo ka. Magbabangga din Anyo ang ating daan. Hindi bagay sa isang Hudas at Taksil ang uniforme mong ginagamit. Hindi bagay. Kaya sa mga PMA na gagraduate, sa mga PMA na nag-graduate ngayon, belong to the Alumni Association, huwag pagtularan ang mga nakabarong Taksil at Makapili.
May kasabihan tayo, ang pangit na bunga ay itinatapon sa basurahan, or dili naman kaya'y pinuputol ang puno nito para sunugin. That is the work of the pillar. Tignan nyo, mga alumni, see this one. Respect my word. Please. Is this a kind of the PA may be graduated in your class? Is this a kind? You know, the means of the pillar is, there is integrity. There is now the loyalty. This stupid merge of cadet is being a traitor, not only in our country, but in the pillar of the Philippine Military Academy. Mabuti pa si De Los Reyes na nagpakamatay dahil sa dangal. And that is the way we compromise our oath to our country and people. Be killed and be died for what is true, what is just, and what is right. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon, Anyo, kill yourself for your honor. Tolentino, kill yourself for your honor. Remulla, kill yourself for your honor. Marcos, don't kill yourself kasi wala ka namang honor. Hayaan mo ang taong bayan ang maggutay-gutay sa iyo. We prepare sundang and gulok. Lahat kami ay pipila para tagain ka, tadtarin ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be killed in bolo, not in a rifle na gagamitin sa iba pang mga magnanakaw. Gulok or bolo, sundang. Kung naapay lampas, lampas. Kung makalampas ka, yan ang bagay sa inyo. But I'm feeling sorry, bayan. I am feeling sorry. Masama na po ang pakiramdam ko. At masaya po kung nakausap kayo. Nakapanali kayo for almost an hour. At nakikita ko po na nakasubaybay po kayo. Nakasubaybay kayo na malawig. At sadya naman pong maraming salamat po sa kanina na viewers na umabot po ng 800. At sa ngayon ay 300. Maraming salamat po sa inyong mga viewers plus your gift na sadya naman po na ikinalalakas ko po ng Lord. Pasensya na po kung bibihira po ang Kuya Ed na mag live dahil po alam nyo na plus the threat ng mga kupal, threat ng mga manana. Natatawa lang po ko sa buhay ko, ma'am, mga kasama. Iniisip-isip ko, paano nila kaya gagawin? Makaretaliate kaya ako? Sa palagay kaya nila makapasok sila sa lugar ko? Natatawa lang ako. Pero, sige po, ibigay po natin yung the doubt, ika nga, reasons of doubt. At muli-muli po ay maraming salamat po. Kayo po dyan, mga OFW, ingatan nyo rin po ang inyong sarili. Ika nga, sabi nga ni Ma'am Sara, kung
may mga activity at mahahamper yung inyong relation between the company and owner ng inyong pong pinagsiservisyon, ay wag na. Makatwiran po yun dahil nag-aalala rin po ang atin pong Vice Presidente. At wag po kayong mag-alala sa inyo pong mga pamilya rito sa ating bansa, bagamat magulo, alam naman natin kung sinong kakampi natin, sila ba o tayo. So ito lang po ang pinakamaganda at ang bigay po sa atin ng Poong May Kapal ay yung nakilala natin yung mga Judas. Sabi nga, Judas will kill later. Hindi na po kasi ito biro. Dati, Judas not pay. Di po. Judas will kill later. Dahil iba po klaseng pagka-Judas. 1,000 rason po yung mga salitang Judas. But this one, this kinds of word na Judas ay kakaiba po. Ito ang pinaka-prime minister ng mga Judas. At hoping, ang tatalino nila di po ba? At magagaling. Muli po ang Kuya Ed, no? Ang Kuya Ed ay ang Kuya Ed po ay patuloy na umaasa, no? 300 pa ang viewer ko. Nahihirapan po kung magpaalam. Ibibihira po makakuha ng 300 plus na viewer. Pero po, sa lahat ng mga tao na nagsusuporta kay Tatay Digong na nasa ibang bansa, ito pa may gift pa. Maraming salamat po sa inyong gift. Yung mga OFW. Plus, yung taga-ibang nasyon na sumusuporta mismo kay Pangulong Duterte. At alam nila ang katotohanan ng laban. Plus, marami po salamat, ma'am. Plus, yung kaso na ipinail. 19 case during period time ng mayor siya. At 20 plus case during ng Sir Raha. Thank you po. Kuya Raha, pasensya na, Kuya Raha. Maraming salamat, Kuya Raha. At patuloy kang kasama namin na lumalaban ni Kuya Kiko Bori. Maraming salamat po sa inyo. Nakaisa po namin sa laban. Kahit ano pa po, Sir, thank you, boss. Kuya Raha, maraming salamat. Maraming salamat. Isa po siya sa prime native representative or natibo sa Butuan na siya po ay isang professor, no, sa law, especially economic. So maraming salamat po sa ating pong mga kasangga. Shout out din po sa lahat ng mga DDS from above, si Kuya Kabatang, si Kuya Madarahog, si Doc Bet, and the other, si Kabukid, Kawaray Laban, and the other, yung talaga pong mga DDS, na kahit na DDS po talaga, sama-sama po tayo. We're hoping in one program, makakapag-usap po tayo kung ano ang nararapat. But truly, in base to the constitutional appearance of this goddamn na mga Judas, ang kamatayan po ang siyang kasagutan ng paghuhudas. The traitor is be killed. Maging sa military law, traitors is be killed in firing squad. Sa ligang batas, ang traidor po, traidor sa bayan, hindi traidor sa kaharap o kalaguyo, no, o karelasyon. Ito po hindi, ito po ay traitor po sa bayan. So malaki po ang kanilang pagkakasala, no? At ito din po ay malinaw na kamatayan. So traitor sa military law,
traitor sa civilian law is death penalty. So maraming salamat po, Kuya Raha. Treasury and criminal law is punishable by death. Thank you po. Sana magkaroon tayo ng time, Kuya Raha, na magbangga muli sa amin pong programa ng The Partner. Hoping po bukas medyo may trangkaso po kasi ako, Kuya Raha. At yan po, salamat Kuya Kiko. Thank you. Bukas po, opo pwede. Bakbakan ko po ng pahinga ngayon at gamot. Muli po, ang Kuya Ed po, kalaki po ang lapian ng makabagong katipunero ng bayan at DDS Vlogger Alliance of the Philippines. Shout out po kay Kuya Raha, kay Kuya Kiko, kay Bro Kabatang, and the other, a solid DDS. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po problema ngayon ang 100% patrol ni BBM. Hindi na po, wala na po yan. Chwing! Baka nga biglang yung kanilang trust, confidence, and loyalty ay tunay na ngang mapunta sa mga DDS dahil po sa kanila pong ginawa na pagtatraidor. Kahit pa sabihin natin na BBM ka, sagutin mo nga ito. Ano ang bagay na parusa sa mga Judas na ito? No word to answer. No word to be picked up to be answered. So, yun na lamang po. At sa mga DDS na nagkakagulo-gulo dahil sa mga matatalinong utak, no? Ika nga, alam nyo, dito lang na-practice yung ating debate procedure dito sa TikTok. So, just forget the past. All we have to do is clear up, be solid, and then, magkaisa po tayo dahil wala na pong makikipaglaban pa sa bayan, kundi ikaw, siya, sila, at tayo mga DDS. Balita ako, nagpalit na po yung mga patrol ng uniforme. Tanggapin po natin dahil yan po ang mga totoo. Kahit po tabi natin, wala naman pong aamin na siya ay traitor. Wala pong aamin na siya yan. Pero tanggapin po natin dahil we need people. We need them. Lumalaban nga tayo para sa kapakanan at para sa mahal nila sa buhay. Tapos God will find a way na maintindihan tayo nila. So, okay, tanggalin na po natin mga DDS. Pag sinabi mong DDS ka, DDS ka. Kasi pagbuka pa lang ng salita ng bibig mo, DDS ka na. Pero pag sinabi mo, DDS ka sa likod ng BBM ka, pagbuka pa lang ng bibig mo, nakatutok na agad sa iyo yung mga DDS fighter. Pusang alaw hindi ka naman pala hindi ka naman pala DDS BBM ka pala So, malimig. Tumataas na po yung aking maraming salamat po. Muli po ay sasabihin ng Kuya Ed, taus-puso po ito po ay pangakong spiritual para sa bansa, para sa inang bayan, para sa watawat na meron po tayong pinagsasamantalahan ng mga iilan. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mga kapatid namin sa Riyadh, Singapore, Taiwan, Malaysia, Middle East, Europe, lahat po kayo na ngayon ay sumisigaw na bring back home Duterte, bring back home. Lalaban po tayo.
Muli po, sa 220 naka-stay tune pa. Maraming salamat. Hindi ko po kayo maiwan, pero masama po talagang pakiramdam ng kuya eh. Ang lahat naman ay may panahon. So, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kapatid naming Muslim, assalamualaikum. Ang pag-ibig at katahimikan ay sumapuso nawa ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. Sa lahat po ng mga gifts, thank you. Maraming salamat. Makaasa po kayo. Gamot lang naman po ang katapat niyan eh. Plus konting sermon. Gagaling na po agad ang kuya eh. Thank you po. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa live po namin partner. Opo, si Kuya Kiko Mori, no? Ang bisita po namin doon ay si Kuya Rahadoms. At mga lang po kasi para po merong may tagasagot, makikinig ako. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo na ang poong may kapal, walang sino man ang nabubuhay dahil sa sarili lang. Salamat.